hayop na hayop tong mga to. Hayop na hayop na hayop. Sa pera ng bata, sa alas ng bata, sa gamit ng bata, sa brief ng bata. Po. Pati brief na sali. Pero ano po yun, biro lamang po ni Tech Foreign. Hindi naman siguro kasali yung brief ay. So anyway, yun po yung pag-uusapan natin tungkol nga po dun sa sinasabi ni Tech Foreign na yung mga wakwak nga daw na sinasabi nila is hayok nga daw po sa mga gamit ni Dave. Samantalang yung may-ari mismo na si Davis hindi nga po nagpaparamdam or walang paramdam tungkol nga po sa kanyang mga gamit. Kahit na sinabihan na nga po or nag-message na sila Techram na yun nga ipakuha na nga po yung mga gamit doon para matapos na. So panoorin po muna natin itong short clip tapos magbigay po ako ng karagdagang opinion. Gusto niyo bang amoy? Pati yung brief? Hindi ko alam. Nakakainis na eh. Ba't kayo yung nanggagalayite? Ba't di nila dalhin dito? Yung may-ari niya hindi nagpaparamdam eh. Laging sinasabi eh, di ba? Hindi nagpaparamdam. Oh. Di ba? Kayo yung galayite ng galayite. Nandito po yung mga gamit, naka-inventory, lahat. Pati yung mga damit na hindi pa nalalaban, nandun pa. Pati yung mga naka-print na hindi pa nabibeta, nandun pa. Ando po lahat. Nandun yung motor. Oh, yung mga drum, gitara, nandun. Walang nawawala kahit sa piraso. Walang nawawala. Alas lang. Yun lang ang problema, yung mga alahas. Kasi nga po sabi nila is kung saan-saan nga daw po naiiwan ni Dave. So may ibang yata na nawawala na. So, yun. Yan ang ano. Oo. Marami kaming pag-uusapan ni Kuya doon sa last kasi may mga missing. Kaya huwag niyang ibibintang sa amin yung nawala. Di ba nga, pinaliwanag naman ni Tatay Ram. Yung 100,000 na regalong singseng ni Ninong Anding, Hindi lang siguro 100 yun. 100K. More than pa yata yun. Nawala niya. Nakalimutan sa ano, Tito. Kung na sumilip, nagkasalita. Sorry. Love trip po si Tech Foreign. Talagang ayaw nang pasingitin si Techram. Kasi si Techram kasi kapag nagpapaliwanag is ano lang chill lang, malumanay, kumbaga. Pero ayaw kasi ni Tech Foreign, ang gusto niya yung matigas talaga yung pagka-explain ba para maintindihan talaga yung mga wakwak na sinasabi nga po nila. Nawala. Sige, nakalimutan niya. Nakalipas na sinabi ba niya sa'yo? Sinabi ba niya sa'yo, Ram, na nawawala yun? Inaanap ba niya? Hinihintay kong hanapin ni Kuya. Oh, inaanap ba? Hindi. Nakaalis dito, inaanap ba? Hindi. Oh, pero alam na ni Tito Ding na tinabi mo, di ba? Oh. Hindi lang sinasabi ni Ramil kasi hinihintay niyang magsalita yung bata na sa kanya manggaling na nawala yung sing-sing. Oh. Ba't naman namin pag-iinteresan yung mga yun? Di naman sa amin. Samantalang yung mga gamit, nandito naman po yung mga gamit, kukunin lang ni Dave, nihintay lang siya rito. Yung mga last niya, yung pera, nandito. Sila yung nanggagalayite, na interesado sa mga last, sa pera, sa gamit. Samantalang yung may-ari, hindi mo nagpaparamdam. Ulit-ulit na lang pong paliwanag. Kasi gigil na gigil po sila sa gamit ng bata. Nandito naman po yung gamit. Wala namang nawawala. Ayun. So, yun nga po yung yung topic natin na pag-uusapan tungkol nga po dun sa mga gamit ni Dave na talagang interesado nga daw po yung mga wakwak. Kasi post nga po sila ng post about sa mga gamit. Pero yung mga gamit naman daw po is andun naman, kumpleto naman. Hindi nga po daw nila ginagalaw nang sa ganun is walang mawala. At gusto nga po nila na na pumunta mismo si Dave doon para kunin yung mga gamit para matapos na ito. Kasi hindi sila pwede na sila yung magligpit or magdala ng gamit sa kung nasaan si Dave kasi baka may mawala daw. So gusto nila na si Dave mismo ang pumunta doon para kung may hahanapin man si Dave, may nawawala man at least mahanap agad or maipaalam agad sa kanila yung hinahanap ni Dave. Ano daw ang gulo, puro hanap-hanap. So anyway, sorry. Para doon sa kumakampi nga po kay Dave, na lamang po siguro pagdating sa mga gamit ni Dave, since palagi naman pong sinasabi nila or ng Techram family na ipakuha na nga po doon, since from the start pa lang ng issue is talagang sinasabi na po nila yon. So na lang po, i-encourage niya lamang po si Dave na yun, kunin nga po doon yung gamit, pumunta doon, makipag-usap, kung kayo, tawag yan, nababahala kayo sa security nila
pupunta doon, magdala kayo ng mga kasama. Ganun lang naman, magdala siya ng mga kasama, or yun nga po yung advice ng ibang mga comment na magdala sila ng mga may alam sa batas, ganoon, para at least maayos talaga ito. At pero hindi naman siguro, o wala naman siguro mangyayaring masama sa kanila doon kung pupunta sila, kung kunin ang mga gamit. Kasi nung pumunta nga po si Nanay Apple doon, sila Tita Telma, wala nga pong nangyari sa kanila. At nakakuha nila yung gusto nilang kunin, yung card, yung IDs. Tapos nakauwi ng maayos. So yun, kapag pupunta si Dave doon, alam naman natin kung gaano kamahal si Dave ng pamilyang Manalastas, especially ni Telegram. So walang mangyayaring masama siya sa kanya doon. So sana i-encourage na lamang po si Dave na pumunta doon kila Tekra, makipag-usap, kunin yung mga gamit. Kasi yun naman talaga yung plano dapat simula pa nung una. Dapat magharap-harap sa barangay. Tapos after that is kunin na yung mga gamit. Kaso nga lang po is hindi na sila tumuloy. At sinabi ba nga po ni Lola D na pumunta nga daw sila Dave doon, pero walang Tekra na sumipot buong maghapon. Pero fake news pala. So anyway, sana maayos na po ito. Kasi alam ko na kapag makuha na po yung gamit, end of story na, end of issue na kapag nakuha na po lahat ng mga gamit na hinahanap nga po nila. At wag na lang po siguro yung post ng sa ganun, hindi na masyadong lumaki pa ng lumaki ang issue. Kasi the more na nagpo-post sila, the more din po na sumasagot ang Tekram family, kasi kailangan din po nilang depensahan ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili about nga po sa mga issue na ito. So sana i-encourage na lamang po nila si Dave na humarap nga po, makipag-usap, at nang matapos na nga po ang lahat ng mga pasaring or mga problema na ito na dumating nga po sa kanila, at maging sa atin na sobrang na-stress na din po sa problema na ito. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap, kahit na di po natin ito hinihingi, kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon, at wala mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo, nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mapuso ang ating immune system, at hindi po tayo matatamaan ng kadagad ng kung ano-ano mga sakit-sakit, especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit, tapos bigla-bigla na lamang pong umuulan. So once again, inuulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. Inuulit ko, magpalit sa taas, papasalamat palagi. God bless po sa ating lahat, at bye for now po.